Mga ka-Clover, napakahalaga ng ating video ngayon dahil karamihan po sa atin ay madalas na lumalabas ng bahay para pumunta sa trabaho o kaya naman ay mamasyal o mag-travel ng malayo. Kaya isishare ko sa inyo ang videong ito para makapulutan ng aral at paghahanda sa mga taong naniniwala sa mga pamahiin at kasabihan na mayroong swerte na tinatawag at mayroong bad luck. Dahil hindi lang naman tayong mga tao ang naninirahan dito sa kalupaan, kundi maraming mga iba't ibang elemento ang mga nakakasalamuha natin dito sa kalupaan na hindi natin nakikita, na nagbibigay ng pangit na kapalaran sa ating buhay. Kaya dahil dyan, ay dapat handa tayo sa anumang idudulot nila sa atin para hindi magtagumpay ang mga masasamang elementong mga ito. Kaya naman, tayo na at maglakbay ng matiwasay kasama ang mga ilan sa mga proteksyon upang hindi tayo magkaproblema. Number 1, asin. Maraming naniniwala na ang asin ay isang mabisang panlaban sa malas. Sa kultura ng mga Pilipino, ang asin ay matagal na ginagamit bilang simbolo ng paglilinis at proteksyon. Maraming mga pamahiin at mga ritual ang nagsasangkot ng paggamit ng asin upang maitaboy ang masamang espiritu at negatibong enerhiya. Halimbawa, ang pagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay ay sinasabing nakakatanggal ng malas. May iba't ibang klaseng pangontra ang asin, lalo na sa paglalakbay o pagtatravel ay nakakatulong ang asin upang hindi maaaring makalapit o makadikit ang malas sa iyo. Pag ikaw ay nagbabiyahe, kahit araw-araw pa iyan, maglagay ng asin sa plastic or sa candy wrapper, basta yung maliit lang, pero kaunti lang po. Mga kalahating kutsara ng asin ay okay na. At ilagay ang asin na ito sa pouch na red kung meron kayong pouch. Okay lang naman kung wala kayong pouch, basta importante naka-plastic ito para hindi siya matunaw o matapon. Basta ilagay ang asin na ito sa iyong bag na lagi mong dala-dala pag ikaw ay aalis ng bahay para maggabay sa iyo sa kamalasan o aksidente. Number 2, dahon ng laurel. Oo mga ka-Clover, ang dahon ng laurel ay pinaniniwalaan at nagtataboy ito ng kamalasan. Madalas itong ginagamit sa mga ritual at pamahiin para sa swerte at proteksyon. May iba't ibang paraan kung paano ginagamit ang dahon ng laurel. Pampaligo, nilalagay sa wallet, sinusunog at kung ano pang ritual. At isa sa mahalaga na ang dahon ng laurel ay proteksyon din sa masamang elemento at malas. Maglagay tayo ng dahon ng laurel sa ating bag sa bawat araw nating paglabas ng bahay. Sa travel, mainam na pantaboy ng malas ang dahon ng laurel. Basta't huwag nyo lang alisin ang dahon ng laurel sa inyong bag. Maaari nyong palitan ang dahon ng laurel sa loob ng 1 linggo. Kahit isa lang, basta buo. Nagsimula ang paniniwala na ang dahon ng laurel ay may mga mystical properties ito. May mga paniniwala na ang dahon ng laurel ay maaaring magdala ng swerte at kayamanan at pinaniniwala ang magpalayas ng masamang espiritu at malas. Ang paniniwalang ito ay maaaring nagmula sa sinaunang mga kultura na gumagamit ng laurel sa kanilang mga ritual at seremonya. Sa ilang kultura, ang laurel ay simbolo ng tagumpay, karangalan, kadakilaan at pangontra sa negatibong enerhiya. Number 3, anting-anting. Ang anting-anting ay isang salitang Tagalog na may malawak na kahulugan. Sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa isang bagay na pinaniniwalaang mayroong
magical o supernatural na kapangyarihan. Maaari itong maging isang bagay na nasusuot, isang bagay na dala-dala, o isang bagay na nakalagay sa isang lugar. May mga iba't ibang kahulugan ang anting-anting. Amyulito, agimat, talisman. Ngunit ang lahat ng uri ng anting-anting ay may kakayahang pangontra ang mga ito sa malas, gaya ng aksidente at pangontra sa mga masamang elemento. May mga bagay ng anting-anting na dala-dala, gaya ng bato, buto, dahon, papel na may mga nakasulat na dasal, at may mga bagay na nasusuot gaya ng kwintas, pulseras, singsing, anting-anting na nakasabit sa leeg, at may mga bagay ng anting-anting na nakalagay sa isang lugar, imahen, rebolto, at mga bagay na may kaugnayan sa mga ninuno. Ang kahulugan at kapangyarihan ng isang anting-anting ay maaaring mag-iba, depende sa kung sino ang naniniwala dito at kung paano ginagamit ang mga ito. Kaya ang anting-anting ay mainam at maaaring magbigay sa iyo ng proteksyon sa iyong paglalakbay kontra malas at aksidente. Number 4, dahon ng sagusahis. Mga ka-clover, alam nyo ba ang puno at dahon ng sagusahis? Ito po siya Ito po, bihira nyo lang po yan makita. Mas marami nitong makikita sa mga probinsya talaga. Siguro naman marami ang nakakaalam, lalo na ang mga laking probinsya, na ang dahon ng sagusahis ay pinanglilinis nila ito ng mga mauling na mga lutuan, kagaya ng kaldero, kawali, kaserola, etc. Kahit ako man ay may nakita na akong gumamit ng dahon ng sagusahis na pinanglilinis nila ng mauuling na lutuan, dahil ang totoo po niyan ay laking probinsya po ako. At pagkaedad ko ng 15 years old ay pumunta ako dito ng Maynila para magpatuloy ng pag-aaral hanggang sa nagkaroon ako ng asawa at mga anak. Kaya noon pa man ay kinahiligan ko na ang mga pamahiin, feng shui at kasabihan, at natutunan ko ang mga bagay-bagay about po sa ating kultura. Ay ang about po sa dahon ng sagusahis ay may kasabihan din itong pangontra sa malas at masamang elemento. Dahil sa taglay ng gaspang ng mga dahon ng sagusahis ay nagtataboy umano ito ng bad energy. Kaya ang iba, dahil sa kasabihang ito at taglay ng dahon ng sagusahis, ay ginagawa nila itong pangontra sa malas din. Kumukuha sila ng dahon ito at nilalagay din sa mga lagayan ng pera o benta ng may negosyo. At higit sa karamihan ay naglalagay sila ng dahon na ito sa kanilang bag kapag sila ay nagtatravel ng malayo, gaya ng pagsakay sa barko, eroplano at iba pang bihikulo, para maiwas sila sa aksidente at kamalasan. Dahil meron ding nagpatunay nito dahil sa dahon ng sagusahis. Naranasan nila ang masalimuot na biyahe, pero milagro itong nakaligtas dahil sa pinaniniwalaan nilang may dala-dala ang isang tao ng dahon ng sagusahis, na isa sa mga dahilan kung bakit nakaligtas sila sa malagim na aksidente. Number 5, mga bagay na nabinditahan. Ang mga bagay na ito, kagaya ng mga rebolto o mga maliliit na bagay na pwedeng ilagay sa inyong bag, gaya ng rosary, crucifix, at iba pang picture ng mga santo na nais nyo, para maggabay sa inyo. Pero ang mga bagay na ito ay para lamang ito sa mga Kristiyano na naniniwala sa mga bagay na ito, na may ritual o nabinditahan ng pari ng simbahang Katoliko. Dahil ang bendita ay may kakayahang magtaboy ng malas, masamang espiritu, masasamang elemento,
dahil ang bendita ay isang salitang Tagalog na tumutukoy sa holy water o pinagpalang tubig. Ito ay tubig na binindisyonan ng pare at ginagamit sa mga ritual at seremonya ng simbahan. Mayroon ding ibang kahulugan ang bendita sa konteksto ng mga pamahiin at tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay maaaring tumukoy sa mga bagay na pinaniniwalaang may kapangyarihan upang proteksyonan ang isang tao o lugar mula sa masamang espiritu. Kaya naman mas mainam din na magkaroon tayo ng mga bagay na ito na mapabinditahan sa pare para meron tayong proteksyon sa ating paglalakbay saan man tayo pupunta. At respeto lamang po sa mga hindi Kristiyano, no, na may kanya-kanya naman tayong sinusunod na paniniwala. Pwede po tayong lahat magkaroon ng proteksyon sa sarili sa iba't ibang paraan para sa mabubuting gawain, maliban sa pagdarasal at tiwala sa Diyos. Tandaan mga ka-Clover, ang mga bagay na ito ay pawang mga gabay lamang. Ang mga kasabihang ito at paniniwala ay isang personal na bagay. Gayunpaman, marami ang naniniwala na ang pag-aari ng mga bagay na ito ay nagbibigay sa kanila ng positibong enerhiya at nagpapataas ng kanilang moral. Maraming salamat!